So sa hindi po pag-abala, nais ko po kayong dalhin sa Biblia. Tayo po ay magbabasa ng ating main text. In the book of John, chapter 3, buksan natin yung ating PowerPoint, Sir Mary Ann, diyan na tayo magbabasa. John chapter 3, verse 1. Sabi po sa verse 1, there was a Jewish leader named Nicodemus who belongs to the party of the Pharisees. One night, tama bang okay. Akala ko naka-e-sword. Kasi ito pong binabasa ko ay JNV version. So kung nagbabasa kayo sa Biblia na KJV, medyo merong pagkakaiba ng mga wording. So ang ginamit ko po kasi dito ay JNV sapagkat kagaya ng nabanggit ko na dati, mas madali pong maintindihan ang pagkakasalin. So ulitin ko ang verse 1. There was a Jewish leader named Nicodemus who belonged to the party of the Pharisees. One night, he went to Jesus and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher sent by God. No one could perform the miracles you are doing unless God were with him. Jesus answered, I'm telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. How can a grown man be born again? Nicodemus asked. He certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time. I'm telling you the truth, replied Jesus, that no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. A person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. Do not be surprised, because I tell you that you must all be born again. Pwede ba nating sabihin, Amen? Tayo po'y saglit na manalangin ulit. Iyuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, Lord, you are the author of this book. Binasa namin, Panginoon, ang conversation ninyo ni Nicodemus na naitala po 2,000 taon, mahigit, kumulang ang lumipas. At salamat po sa pagkakataon na muli namin itong mabasa at aming mapag-aaralan. Sa umagang ito, sa iyo pong gabay at sa iyo pong tulong, sapagkat batid namin, Panginoon, nakasama ka namin sa oras na ito. Bagamat ikaw ay nakaluklok sa iyong trono, pero ang Espiritu mo na walang limitasyon ay nanditong kapiling namin, kasama namin, na tutulong sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Aming dalangin ito at aming samo, hinihiling sa iyo lamang at ipinagkakatiwala sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And Amen. So sa umagang ito, mga kapatid, ay nais kong mangusap ng isang topic na pinamagatan ko pong the new words. Next slide, Sir Mary Ann. So malimit ko na po itong mabanggit sa inyo, pero ngayon ay papalawakin natin at mas iintindihin natin sa tulong ng ating Panginoon. Sapagkat akin din pong napagtanto, marami din po ako naging pagkukulang paano ko to dinadrive dati, at ngayong umaga, sisikapin natin na mas maging madali na maintindihan ng bawat isa. Sapagkat ang born-again experience ay iba po sa new birth experience. Pero halos parehas lang po yan. Sapagkat ang born-again experience ay isang bahagi lamang ng new birth experience. Pag sinabi po kasing new birth, bagong kapanganakan. So general yun. Pag sinabing bagong kapanganakan, isang bagong buhay ang tinaglay mo. Samantalang pag sinabing born again, ipinanganak ka muli. So, ang sino mang ipinanganak muli, sila ang magkakaroon ng new births. Ibig sabihin, ang buhay ng tao, mga mahal kong kapatid, kagaya ng ating nabasa sa itinuro ng ating Panginoon kay Nicodemus, ay tila po ba may dalawang kapanganakan ng tao. Ang unang kapanganakan ay kapanganakan na natural, sa laman, sa pamamagitan ng ating mga magulang,
At taglay ng lamang ito ang kasalanan. Nang magkasala si Adan at si Eva, nang gumawa sila ng isang bagay na pinagbabawal ng Diyos, ang kasalanan ay dumaloy sa tao. At mula sa panahon na yon hanggang ngayon, ang kasalanan, yung tinatawag na original sin, ay minana ng mga tao. Kaya nga sabi ni David sa Book of Psalms, ako ay inanyuan ng aking mga magulang sa pamamagitan ng kasalanan. Ulitin ko, ako ay inanyuan. Sabi po ni David, na mayroong revelation from the Lord. Ako ay inanyuan ng aking mga magulang. Alam niyo naman ang ibig sabihin nun. Paano inaanyuan ang tao? Sa pamamagitan ng kasalanan. So yun po yung original sin. Na binabanggit kanina ni Brother Jeric, na merong kasalanang nangyari, hindi pagkain ng mansanas, kundi merong ginawang akto ang mag-asawa na ipinagbabawal ng Diyos na gawin. At ngayon, hanggang ngayon, bawal pa rin, mga kapatid. At kaya ang kasalanan ay dumating sa sangkatauhan. Dahil sa kasalanang ito, nilayo ng Panginoon na ang tao ay muling makaranas ng bagong buhay, ng bagong kapanganakan. At ito yung itinuturo niya kay Nicodemus na kailangan ang tao ay muling maipanganak. Sapagkat kapag ang isang tao ay hindi naranasan ng ikalawang kapanganakan, hindi siya magtataglay ng new births. Isang birth lamang ang meron siya. Meron lamang siyang isang birth certificate. At yung birth certificate mo hanggang lupa lang yan. Hindi mo pwedeng gamitin ang birth certificate mo na galing sa PSA, sa INISO, sapagkat tatalbog yan sa langit. Sapagkat ang bagong birth certificate na meron tayo na heavenly citizen ay pangalan na mismo ang Panginoon ang nagbigay sa atin. Samantalang ang pangalang Ryan na nasa birth certificate ko, ang nagbigay noon si Sister Regina. Idol niya dati si Ryan Kayabyab. Kaya ang pangalan ko ay Ryan. At kayo ay may mga pangalan din na hindi ko alam kung sino nagbigay ng pangalan nyo. Pero sabi ng Biblia, ang ating Panginoon sa Revelation chapter 2, sa mga magtatagumpay, siya ang nagbibigay ng bagong pangalan. At kinakailangan yung pangalan na yon ang nakalagay sa bago nating birth certificate. At ang certificate na ito ay hindi makalupa, hindi galing sa PSA, kundi ang certificate na ito ay galing mismo kay Kristo na may silyo ng Espiritu Santo. Amen. So kinakailangan meron tayong dalawang kapanganakan. Meron kang birth certificate sa lupa para maging legal ka. At kinakailangan magtaglay ka ng bagong sertipiko. Amen. At ang sertipikong ito ang magagamit natin para sa kaharian ng Diyos. So, hindi ka magkakaroon ng new birth certificate, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na new birth kung hindi mo naranasan ang muling kapanganakan. So sa mga nabautismuhan kahapon, napakinggan niyo po paano ito nangyayari. At dito sa pagtuturo ng ating Panginoon kay Nicodemus, mga kapatid, balikan natin at Sister Mary Ann. Sabi ng ating Panginoon sa verse 3, Jesus answered to Nicodemus, sapagkat sila yung magkausap, I am telling you the truths. No one can see the kingdom of God without being born again. So, kung hindi ka may papanganak muli sa Espiritu, andito ka lang sa kingdom ng lupa. Kingdom of these worlds. Pero alam natin, isang araw, ang kaharian ng langit ay sasakupin ang kaharian ng lupa. Ang hari ngayon ng mundo ay si Satanas. Ang nagmamay-ari ngayon ng mundo ay si Satanas. Kaya nga, di ba, sinubukan ni Satanas na ibigay sa Panginoon ang lahat ng meron sa mundo. Kapangyarihan, kaluwalhatian at kagandahan. Pero tinanggihan ng ating Panginoon. Sapagkat alam ng ating Panginoon na siya naman talaga ang tunay na may-ari nito. Inagaw lang ni Satanas. At patuloy niyang sinisira. Pero isang araw, aangkinin muli ng Panginoon ang lupang ito sapagkat ito'y bahagi ng kanyang teritoryo. Di ba? So kung merong totoong mananakop ang ating Panginoon, mga kapatid, sasakupin niya ang lupang ito. Kaya nga sa Revelation chapter 11 verse 15 sabi doon, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Kailan yan? Kapag inipan yung ikapitong trompeta.
So ngayon, nangangamba tayo, nasasakupin tayo ng Pilipinas. Pag sinakop tayo ng Pilipinas, yari tayo. Anong China? Yung Pilipinas ay sasakupin ng China. Noong nakaraan, may namataang 2 barko na gumagala na dito. Yung isa nasa Bicol. Yung isa ay nasa Samar. 3 barko na po ang umiikot-ikot sa atin. Yung isa ay nasa parting norte na patuloy na binabantayan. At namimintong maganap ang 2 digmaang bandaigdig, mga kapatid. At dati pa ay meron ng mga pananakop. Pero merong dakilang pananakop na mangyayari sa mga huling araw na ito. Sapagkat ang dating pag-aari ng Panginoon ay muli niyang aangkinin. Amen. At tayo ay maghaharing kasama niya sa panahon na yan. Pero ang magiging part lamang sa kaharian na yan at sa paghaharing yan ay ang mga taong merong sertipiko na makalangit na ipinanganak sa espiritual na kalagayan. At sa verse 5 o sa verse 4, nagtatanong si Nicodemus na mayroong pagiging pilosopo, mga kapatid, sapagkat itong si Nicodemo ay isang taong matalino ito ay isang guro. At sabi niya, paano may papanganak ang isang tao kung malaki na? How can a grown man be born again? Tapos ang sabi pa niya, imposible na makapasok ulit siya sa tiyan ng kanyang nanay at para ipanganak sa 2 pagkakataon. So makatao yung kanyang kaisipan. Yung iniisip niyang kapanganakan at certificate makalupa. Pero ang ating Panginoon may isang bahagi na nasa kanyang kaisipan at ito ay kapanganakan sa Espiritu. Kasabi sa verse 5, I'm telling you the truths. No one can enter into the kingdom of God without being born of water. So, dito talaga mga kapatid, alam naman natin ang ibig sabihin nito, ito'y bautismo sa tubig. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na hindi naranasan ang kapanganakan sa tubig. Ang ganda ng pagtuturo ni Brother Alex kahapon na kinakailangan kang ipasok sa tubig. Kaya nga ang bautismo, ang pagbibinyag ay hindi sa pagwiwisik-wisik. Diba? Ang mga nabautismuhan sa Biblia ay binautismuhan sa ilog, o kaya sa dagat. Maraming tubig, ang sabi ng Biblia. Lumulusong sila sa tubig. It's either ilog o kaya dagat. At sabi ni Brother Alex, kinakailangang ipasok ka doon sa dagat, sa pusod ng dagat, sa tiyan ng dagat, at kinakailangan kang iluwal ng dagat. Ng tubig. Kinakailangan kang iluwal ng tubig. So yan po yung hiwaga diyan, mga kapatid ko. I hope nasusundan ninyo. At sabi pa diyan ay kinakailangang may panganak din po sa Espiritu. So hindi po si Brother Ryan ang may sabi niyan o may turo niyan, kundi ang Panginoon, mga mahal kong kapatid. Okay. So magbabasa po tayo ng quotation sa unang quote natin sa pangaral ni William Branham na the seed is not ear with a shock. So andito po yung yung pamagat niyan, nandito sa uling bahagi. Yan. The seed. Oh, I'm sorry, mali. Masyado. Oh. Ito yung title. The sign of this time. So yung unang quote natin ay galing sa kanyang pangaral at pagtuturo na the sign of this time na pinangaral niya noong November 13, 1963. Sabi niya, sa unang bahagi, okay, notice like this, when a baby is born, nababasa niyo po ba? Malinaw po bang? Malaki po ba? Okay. Sabi niyan, notice like this, when a baby is born, there is 3 things that constitutes its birth. The first thing in a normal birth is water, then blood, then life. See, ano yung tinutukoy ni Brother Branham? Yung natural birth, kapag ang nanay daw ay nagsilang, ang babae ay nagsilang, may 3 nandiyan. Lalabas yung panubigan, tubig, una, walang manganganak na anak agad. Di ba? Kinakailangan, pumutok muna yung tinatawag na panubigan. Then pagkatapos yan, dugo. Magkasabay yan, tubig, dugo. Then pagkatapos ay
buhay. Now, that's the same thing that constitutes the new birth. Ito'y spiritual na. Water, blood, spirits. Sapagkat ang life, ano meron sa life? Spirito. Ano meron sa spirito? Life. At kapag kinuha nga po natin yan sa Gregong salita, mga mahal kong kapatid, na pneuma, yan ay breaths, hininga. Diba? It is air. Kaya nga kung ililiteral natin yan or inanatural, mamaya makikita niyo, water, blood, and air. At yung air na yan, yung hininga, yung hangin na meron tayo, yan ay buhay. At yung buhay na yan, yan ay spirito. Malinaw po ba? Kaya ang tao ay may tatlong sangkap. Katawan, yung visible, may kaluluwa, at merong spirito. Kapag ang tao ay walang spirito, patay ang kanyang kaluluwa, patay ang kanyang katawan. Tama po ba? Ang tao kahit may kaluluwa yan, kung walang spirito, patay ang kanyang kaluluwa. Kaya nga ang tao nang nilikha ng Panginoon na isang kaluluwa, kinakailangan niyang hipan ang kanyang nostril. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa na dati ay patay. Kapag ang kaluluwa at katawan ay walang spirito, yan ay patay, mga kapatid. So, nilalaborate ko dyan kasi mamaya may makikita kayo na natural, water, blood, and air. Para lang nagkakaintindihan po tayo. Tuloy natin yung pagbasa. The elements that came from his body is what makes his body. See, it come from his body. It's the material that takes to make his bride. Because Adam had his bride taken from his body. Christ has his bride taken from the body. Si Adan daw po, binanggit kanina to ni Brother Jeric, si Adan daw, mga mahal kong kapatid, mula sa kanya, si Eva. Diba? Tinusok, pinatulog siya ng Panginoon, then doon sa kaniyang tadyang, kumuha ng isang buto, ng isang rib, at ito'y ginawang babae. At ganun daw din po si Kristo. Ang ating Panginoon, nang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, tinusok din yung kanyang tagiliran. Lumabas ang tubig, ang dugo, at ang buhay. At yung buhay na yon ay tayo ang iprinodyos nun, mga kapatid. Amen. Galing tayo sa Kanya. Then sa pagpapatuloy, sabi sa sumunod, katugsong pa ito, and when Christ died, there was three elements that came down, that came from his body. Water, blood, spirit. So, ipinaliwanag ni Brother Branham kung ano yan. Sabi niya, justification through believing. Water. Yung una ay tubig. Justification pala yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano nga yung justification, mga kapatid? Pag-aaring ganap. Inari kang matuwid. Inari kang walang sala. Makasalanan tayong lahat. Pero nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon, haleluya, tayo ay inaring matuwid. Na bagamat hindi matuwid dahil makasalanan, pero dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay inaring matuwid. Amen. It's only by faith kaya tayo naging matuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos. Then ang pangalawa, sanctification through the blood. Then the baptism of the Holy Spirit. Now, this last great step must come into perfection. That the Holy Spirit has to live in the church so perfectly. So tinawag ni Brother Branham yung ikatlong step, which is the baptism of the Holy Spirit, na dakilang step. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Itong huling bahagi, itong baptism of the Holy Spirit, ay ang huling proseso. Tinawag niya itong the last great step na kinakailangang pumasok sa kanyang kasakdalan. To live in the church so perfectly, it will make the head and the body unite together. So ang baptism of the Holy Spirit pala ay pag-unite sa katawan, sa ulo. Sino nga ba yung ulo? Ang ating Panginoong Jesucristo. He is the head of the body. At ang bautismo sa Espiritu Santo, mga kapatid, ang mag-iisa sa katawan, sa ulo.
At mahirap po kapag walang ulo. Subukan niyong magpasa kayo ng ID na walang ulo. Tatanggapin kaya kayo? Kapag blurred lang nga yung mukha niyo sa ID, hindi yan tatanggapin. Kinakailangan meron tayong birth certificate. At kinakailangan sa birth certificate, sa bagong sertipiko natin, ang makikita ay hindi pagmumukha mo, Brother Unad. Kinakailangan ang naroon ay katawan mo lang, pero ang ulo mo si Kristo. Dahil kapag ang nakita sa ikalawang sertipiko mo ay mukha mo, hindi ka papasok sa langit. Kasi pag nakita yung mukha mo, na malaki yung mata mo, na yung matang yan ay alam na alam yung alas, di ba? Yung puso'y dos. Nakita yan kung gaano karaming sugal ang ginawa mo. Ang daming kasalanan na nariyan sa pagkataong yan. Kaya hindi yan tatanggapin sa langit. Kinakailangan ang makita ay ang mukha ni Kristo sa ID na yan. Amen. Kaya kinakailangan maranasan natin ang bautismo ng Espiritu Santo para ang maging ulo natin ay si Kristo. Kapag kinuhanan tayo ng picture, ang lilitaw ay si Kristo, hindi tayo. Dahil kapag tayo ang nakita, mga kapatid ko, karapat-dapat tayo sa kamatayan. Pero salamat, nais ng Panginoon ay palit niya ang ulo sa ulo natin. Gusto niyo ba yon? Ibinigay niya ang kanyang ulo para sa atin. Sabi ng Panginoon, sagot ko na ang mga ulo niyan. Na dapat sana tayo ang pupugutan, tayo ang parurusahan, tayo ang isusugba sa dagat-dagatang apoy, pero salamat sa Panginoon, tinubos niya tayo. Inako niya ang ating mga ulo at ang ibinigay niya sa atin ay ang kanyang ulo. Kakaintindihan ba tayo? Yan po ang tinatawag na baptism of the Holy Spirit, yung unity ng ulo sa katawan. At sino yung katawan? Tayo. Ang katawan ay ang bawat mananampalataya at si Kristo ang ulo. Sabi dito, now we find that He promised in these last days. Sabi narito, nakita natin na ito'y kanyang ipinangako na sa mga huling araw ito ay mangyayari. Narito, nalaman natin, now we find that He promised in these last days that would be done. Nang bagay na ito ang pag-unite ng katawan sa ulo, ang magkaroon tayo ng kaisahan kay Kristo, ang maranasan natin ang bautismo ng Espiritu Santo, ito ay pangako. Sabi pa nga ni Brother Jerry kanina, ang pinakadakilang blessing, mga kapatid, ay ang tanggapin ng Espiritu Santo. Ang pinakadakila, ang pinakamagandang regalo, ang pinakamagandang biyaya, pagpapala na pwedeng matanggap ng isang tao, ang Espiritu ni Kristo. Sabi ng Panginoon, matanggap mo man, makuha mo man ang buong sanglibutan. Kung wala ka ng buhay ni Kristo, walang kabuluhan na yan. Ikaw na ang pinakakilalang tao sa mundo, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman. Pero kung wala si Kristo sa buhay mo, walang kwenta ang buhay na yan. Sapagkat ang pinakamahalagang buhay na dapat na pakanasain natin ay ang ikalawang buhay. Ang ikalawang kapanganakan. Amen. Sapagkat ito ang maghaharing kasama ni Kristo. Kaya nga yung unang buhay na meron tayo, yung buhay na isinilang ng ating mga magulang, kinakailangang mamatay yan. Hindi dapat ma-identify yan. Bakit? Yung anak ni Sister Hina na nakikilala niyong si Ryan, mandurugas to. Sugarol to. Alam niyo ba yon? Sa lahat ng magpipinsan ng mga apundar, ako po ang pinakamatindi sa sugal dati. At kung si Ryan na sugarol ang nakikita niyo ngayon, maniniwala kayo? Siyempre hindi. Salamat na lang ang nakikita niyo ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Kasi kung titingnan ko ay yung mga dati niyong pagkatao, hindi niyo naranasan ang kapanganakan muli, lahat tayo dito may pagdududa. Pagkausap ko si Pai Julie, ay, pagkakarambugan sa nako kadi ko rangadi. Tamang kadi kamutanga si Paong Kodi. Ti Pai Julie man, arog man ka na, silong ka na ko. Pero salamat, taag ko kita tinanggap na bagong buhay. Kaya daw nababayad ta pa sa dating pagkatao ta,
agko man kita bagong buhay na nababayad. Kaya agko kita pag-asa. Nadawat tungod ta, maluya pa, agko pa pagkakamali, pero nababayad tang agkuya bagong buhay na tinanggap. Natubuhay at pamututin natabang kanya para sa dating buhay niya mauda. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Kaya nga, kung ang buhay lamang na meron tayo ay yung buhay na isinilang ng mga magulang natin, mapapahamak tayo. Ang kinakailangang buhay na meron tayo ay buhay na pinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang salita. Ang new words, ang born again, mararanasan yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Mamaya ay mababasa natin yan ng pagkalinaw, mga kapatid. Another quote, quote number 2. Hanggang number 3 lang naman tong quote na to. Sabi ng propeta, sa kanyang paksa na the seed is that ear with the shock. Sabi dito, now, there is also 3 imperfection of the steps of grace to the church: justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, that consist of the new births. So ang new birth pala ay from justification, born again experience, hanggang sa baptism of the Holy Ghost. Malinaw. So at least malinaw na sa atin na ang new birth ay hindi lang ito born again experience sa unang bahagi, kundi ang new birth ay bagong silang, bagong kapanganakan mo at taglay dito yung bagong buhay. Sabi niyan, that consists of the new birth, just like a natural birth is typed by its, which a woman giving birth to a child. The first thing comes forth is water, then blood, and then life. Amen. Agree ba kayo doon? Agree ba kayo? Sana nga. Okay, next. Quote number 3. Sabi niya, now comes our triumphal capstone. Narito ang ang ating nagtatagumpay na capstone. Sino yung capstone? Yung ulo, yung head, si Jesus Christ. Narito ang mananagumpay na capstone, which is the baptism of with the Holy Ghost. Galatians chapter 4, verse 4 to 7. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So ang ating Panginoon ay ipinanganak ng babae na nasa ilalim ng kautusan upang tayo daw po ay matubos, mga kapatid. Ang ating Panginoon pumarito sa ibabaw ng lupa, inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ipinako siya, namatay siya para sa ating katubusan. Sa pagpapatuloy, sabi dito, upang matanggap daw natin ang pagkukupkup sa mga anak, the adoption of sons. So ano nga ba yung adoption? Andyan na sa dulo yung kahulugan ng adoption, placing as a son. Iba po yung ipinanganak ka sa placing o basan. Sapagkat ang placing, mga kapatid, yung adoption, yan ay ginaganap kapag malaki na. Malinaw ba? So, ang adoption ay nasa bandang dulo. At yan ay may kinalaman sa baptism ng Espiritu Santo. Sa pagpapatuloy, basahin ko muna. And because ye are sons, ibig sabihin, nakaranas na ng born again experience. And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Amen. Dahil ikaw nga ay anak, ikaw ngayon ay tagapagmana. Yan yung dakilang pagpapala na sinasabi ni Brother Jeric, hindi lamang may maliit kang titulo. Sino dito may titulo ng lupa na pag-aari nila? Sino may titulo? Taas ang kamay. Buti pa si Brother Jeremy, meron. May Brother Alex, na may tinatayo, may titulo po kayo, nakapangalan sa inyo, Brother Alex? Wala. Mayaman pala tong taong nasa likod natin. Pinagpalang lubos, siya lang yung may titulo sa atin.
Pero ang mamanahin ng mga anak ng Diyos ang buong daigdig. Di ba? We are co-heir ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if son, then an heir of God through Christ. There it is. Jesus Christ came forth, died upon the cross, and accomplished redemption. And thereby placed us a son. Dahil tayo tinubos ng ating Panginoon. Dahil tayo naging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nang tayo ay sumampalataya sa Kanya, nang tayo ay magpabautismo sa tubig, inari tayong ganap, inari tayong mga anak ng Diyos. John 1:12. Di ba? Ano sabi sa John 1:12, mga kapatid? Ang mga sumampalataya at tumanggap sa Panginoon ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kasi dito ang mga anak na ng Diyos? Taas ang kamay. With confidence sa kanilang puso. Taas ang kamay. Yung mga alam nila na sila yung mga anak na ng Diyos. Ano nga bang basihan para masabi mong anak ka ng Diyos? Sinampalatayanan mo ang kanyang salita. Naniwala ka sa kanya. Nagpabautismo ka sa kanyang pangalan. Alam mo sa puso mo na kailangan mong magpabautismo. Sapagkat ito ang tanging paraan para maging anak ka ng Diyos. Hindi lang yung napilitan ka, kundi meron kang pagkaunawa, meron kang kauhawan sa puso mo na nais mong maging anak ng Diyos. At sabi yan, dahil nga tayo mga anak na ng Diyos, tayo'y tinubos ni Kristo, then tayo ay, sabi yan, thereby placed as a son. Iba po yun, mga kapatid. Ang pag sinasabi na dyan, merong pinaglagyan sa'yo. Adoption. May kinalaman yan sa authority and power. Ano meron sa adoption? Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Nang kilalanin siya ng Ama. This is my beloved Son whom I will please. Ano meron sa isang anak na nasa kanyang authority, na nasa kanyang posisyon? Kapag ang isang anak ng Diyos naranasan na ang bautismo ng Espiritu Santo, kapag bumabagyo, kahit signal number 5 pa yan, kapag ikaw ay inilagay na, you are placed as a son of God, baptized with the Holy Ghost, sabihin mo lang sa hangin, tumigil ka. Hindi ka magdadalawang salita, ang hangin ay titigil. Sabihin mo sa sakit, kahit anong karamdaman ang meron na makadaupang palad mo, kahit cancer pa yan, kahit kitong pa yan, kahit walang pa yan, putol ang paa, putol ang kamay, kahit nga patay na yan. Pero kapag ang isang anak ng Diyos, i-place na as a son of God, with authority and power, na hindi ka kasilang lamang na anak, kundi pinapakilala na bilang isang anak na malago. Amen. Isang anak na nagtagumpay, isang anak na naging masunurin, isang anak na naging banal. Kapag kinilala ka ng Diyos bilang anak at ibinigay ang kapangyarihan sa iyo, walang imposible. At yan po ang hinihintay natin sa mga huling araw na ito. Kahit gaano pa karaming espiritu ang makasalubong mo, kahit legion pa yan, manginginig yan sa iyo. Pero ngayon, sinong nanginginig? Makakita ka lang ng babae, kinikilig. Hindi yung demonyo yung nanginginig. Kayong mga brother ang nanginginig. Kayong mga sister ang nanginginig. Tama ba? Pag may mga problema, tayo ang nanginginig. Tayo yung natatakot. Pero isang araw, kapag ang pangakong ito ay naranasan na ng mga anak ng Diyos at sila'y inilagay sa kanilang posisyon, lahat ng kampon ng kaaway, kahit pa si Satanas, mga kapatid ko, manginginig sa inyong presensya. Bakit? Ang nakikita ni Satanas ay ang ulo ni Kristo. Ang makapangyarihang Diyos na nasa atin. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa magpapatuloy,
Bakit ayaw nang gumana? Nope ba? Sir Mera, i-advance mo na lang. Next. Sabi diyan, tingnan niyo mga kapatid. Sabi ng propeta, He did not make us a son. He did not make us a son, for we were already His sons. Ibig sabihin, ang baptism of the Holy Ghost, ang pagbaba ng capstone na hindi para maging anak ka. Anak ka na. Kaya ang born again experience, yung kapanganakan natin, naging anak tayo ng Diyos. Pero yung ipapakilala ka bilang totoong anak niya, na isang anak na masunurin, may pagtuturo na ginagawa ng ating Panginoon. Sabi diyan, He did not make us a son, for we were already His sons. But He placed us as sons. For as long as we were in the world, in the flesh, we could not be recognized as His sons. Habang tayo daw po ay nasa lamang ito, mga anak tayo ng Diyos, pero hindi pa tayo ipinapakilalang mga anak niya. Naririnig niyo ba? Mahal tayo ng Diyos, anak niya tayo. Pero hindi pa niya sinasabi sa buong mundo, This is my beloved son. Nakapag narinig na natin yan, mga mahal kong kapatid, there is power and authority. Kahit ang mga demonyo, walang magagawa. Bakit? Makikita sa buhay natin na tayo'y mga anak ng Diyos. With power and authority. Ano sabi diyan mga kapatid? Ang bautismo ng Espiritu Santo ay hindi para maging anak, sapagkat anak ka na nang sumampalataya ka. Nang magpabautismo ka sa tubig, naging anak ka ng Diyos. Pero sana magpatuloy ka. Maging anak kang masunurin para isang araw ipapakilala ka niya na proud ang Panginoon na sasabihin, ito ang aking anak. Amen. Hallelujah. Kasabi diyan sa pagpapatuloy, for as long as we were in the flesh, we were in the world, and the flesh, habang nandito tayo sa mundong ito, nasa katawang ito, we could not be recognized as His sons. We were held captive by the devil. Nahuli daw po tayo ni Satanas. Gapos daw tayo ni Satanas. Naniniwala ba kayo doon? Kung hindi na kayo mamamatay at magkakasakit, wala na ang sumpa ng kasalanan sa inyo. Wala na kapangyarihan si Satanas sa inyo. Pero as long as na nagkakasakit tayo, nagagalit tayo, sabi ni Brother Jerry, as long as nangungutang ka, sapagkat walang anak ng Diyos na nangungutang. Ang anak ng Diyos ang nagpapautang dapat. Yan ang sabi ng Biblia. Nakakalungkot, no? Pero kayo mag-alala, patutunayan ng Diyos sa mga anak niya tayo. Sapagkat ibibigay niya sa atin ang lahat ng meron dito sa buong, hindi lang ngayong mundong ito di ba? Buong sangkalawakan. Nais ba ninyong maging anak ng Diyos? Manatiling mga anak ng Diyos? Ipakilalang anak ng Diyos? Sabihin ng Panginoon, ito'y anak ko. Wala, hawak mo yung certificate ko eh. Habang pinapakilala ka, hawak-hawak mo yung certificate mo na may bago kang buhay. Makikita sa buhay mo, tunay na anak ka ng Diyos. Sa pagpapatuloy, sabi dito, we were held captive by the devil, but we were sons nonetheless. Tayo daw po ay nahuli ni Satanas. Tayo ay bilanggo, gapos ni Satanas. Ang ating katawang laman ay mahina, natutokso, nadadaya, nanghihina, napapagod, nagkakasakit. Tayo mga anak na ng Diyos, kahit ano man mangyari. And hear this, and because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, whereby you cry, Father, Father. Upon whom did the Spirit fall at Pentecost? Upon sons, while they heard the words. Sino ang tumanggap ng Espiritu Santo, ng indwelling? Sino ang nakaranas ng Espiritu ni Kristo? Sila na mga anak na nakapakinig ng salita, na sumampalataya at nagpabautismo sa kanyang pangalan, na nagpatuloy sa paglago.
Dahil tayo yung mga anak na, naranasan natin ng born again experience. Pinalaki tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita. Pinalago tayo, mga mahal kong kapatid. At lahat ng pinalago ng Panginoon, sabi diyan, ang Kanyang Espiritu ay ibibigay, isusugo sa ating mga puso. Amen. Sino ang tatanggap ng Espiritu Santo? Ang mga nakikinig. Ang mga nakapakinig. Ang mga sumampalataya at patuloy na sumasampalataya. Sino ang tatanggap ng Espiritu Santo na pangako? Ang mga nakinig at patuloy na nakikinig. Amen. Hindi lang nakinig ka nung nagpabautismo ka, kundi patuloy na nakikinig. At naway tulungan tayo ng ating Panginoon na makapagpatuloy tayo. Last, the part ng quotation. Sabi dito, what is the baptism with the Holy Ghost? It is the Spirit baptizing you into the body of Christ. It is the new birth. Ito ang bagong kapanganakan. Ito ang bagong buhay. Amen. Ano nga ba yung new birth? Ano yung consist niya, mga kapatid? Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Kapag naranasan na natin ang bautismo sa Espiritu Santo, diyan lang natin masasabi na ito ang kabuuan ng bagong buhay. Ito ang tinatawag na bagong kapanganakan mo. Na sa kapanganakan yan, iba ang taglay mong pangalan, iba ang taglay mong katangian, sapagkat ang taglay mong katangian at taglay mong pangalan ay si Kristo. Amen. Amen. Okay, next. So meron akong munting larawan na ginawa dito, mga mahal kong kapatid. Yan yung sinasabi ng prophet na the new birth. It consists 3 important things. Sabi niya, kagaya ito ng natural birth na merong tubig, merong dugo, at merong spirito. May buhay. Kandyan yung water, blood, and air. Kasi kahit lumabas po yung tubig, yung dugo sa sinapupunan ng isang ina, kapag walang hininga, walang sanggol, na merong hininga, walang ipinanganak. Walang mabubuhay. Bakit patay? Kinakailangan yung lalabas sa tiyan ng magulang, ng babae, ay may buhay. Humihinga. May taglay na breath or air, mga kapatid. So ito, alam nyo na to. Malimit na natin itong ituro dito. Ito'y pagre-review lang at higit pang pagpapaunawa sa atin. Kung titingnan nyo yung tatlong bahaging yan yung tinatawag din kanina na 3 steps of grace. Tatlong yugto o baitang ng biyaya ng Diyos na hindi nagtatapos sa justification. Kung aatras tayo dito, kung makikita nyo, may bahagi dito na putol, di ba? Ano meron dito sa bahaging ito? Yung dating paraan ng ating buhay, yung unang kapanganakan natin. Tama ba? Mula dito, yung nasa labas nito, kung papunta kayo dito, kung pakaliwa kayo, ang meron dyan, yung dating ikaw. Yung unang buhay mo lang. Tama ba? Nasusundan niyo po ba? Yung ikaw na makasalanan, na ikaw na hindi nagpapahalaga sa Diyos, na hindi ka naniniwala sa Kanya, na ginagawa mo ang lahat ng bagay na marumi. Hindi mahalaga sa iyo ang pagsisimba, hindi mahalaga sa iyo ang pagsusuot ng tamang kasuotan, hindi mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. Pero salamat, dahil predestinado ka na pakinggan mo yung salita, nang mapakinggan mo ang salita, tinanggap mo ang salita, naniwala ka, sumampalataya ka, kaya ano nangyari? Naranasan mo yung unang bahagi. Amen. Di ba? So sa mga sumampalataya at mabautismuhan, Mark 16:16, sa sumampalataya at mabautismuhan sa tubig, maliligtas. Di ba? May bahagi ka na, papunta sa kaligtasan. Kinilala ka ng Diyos bilang mabuti. Then ang pangalawa, mga kapatid, ay ang sanctification, yung dugo. Ito yung pinakamahabang proseso. Di ba? Sa pag-aaral natin, ito yung pinakamahabang proseso.
Then, ang pangatlo ay ang Holy Spirit baptism. At kung papunta naman tayo dito sa Canaan, ano meron yan? Walang hanggang buhay. Di ba? Yung buhay natin dito ay patay. Malayo sa Diyos, hiwalay sa Diyos, pero dahil sa pananampalataya, justified tayo. Nagpabautismo tayo sa kanyang pangalan, then linakaran natin ang lakad ng isang Kristiyano na nagpapahalaga sa fellowship, na nagpapahalaga sa gawain. Ano meron sa sanctification? Pagpapakabanal. Ano meron sa sanctification? Pangangaral at pagtuturo ng salita. Sa ikalawang bahaging ito, mga mahal kong kapatid, saan ito nagaganap? Dito mismo. Linggo-linggo, every Wednesday. Ang bautismo, yung unang bahagi ng sumampalataya, saan natin ito ginanap? Sa tubig. Sa balatan. Di ba sa mga nabautismo sa balatan, isang beses yun lang naranasan to. Well, kung gusto nyo magparibaptize ulit, 2. Kahit ilang beses pa yan. Pero kinakailangan umakbang ka sa pangalawang baitang. Tama po ba? Kinakailangan mo ng fellowship. Kinakailangan mong dumalo ng gawain para maranasan mo ang kabanalan. Hindi nagtatapos sa bautismo. Dito inari ka lang na matuwid. Pero kinakailangan ng Panginoon na talagang maging matuwid ka. Tuturuan ka niya. Di ba? At kapag naging matuwid ka na talaga, ibibigay na ang pangakong Espiritu Santo. At pagkatapos niyan, kasama ng Panginoon sa walang hanggang paghahari niya. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Okay, next. Magbabasa tayo ng mga scripture. At hindi na ito magiging mahaba pa kung loloobin ng Panginoon. Next, Sir Mary Ann. Sa Mark 16:16, sabi ng ating Panginoon, whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapwat ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Sino sa atin dito ang gustong maligtas? Kaya kayo nagpabautismo. Sino sa atin dito ang ayaw maligtas? Huwag kang magpabautismo, yun lang. Hindi po si Brother Ryan ang may sabi niyan, mga kapatid. Ang Panginoon. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Maliligtas. Hindi pa po sinabing ligtas. Ang mabautismuhan, ang sumampalataya ay mabautismuhan ay ligtas. Kundi maliligtas future pa. Bakit kinakailangan mong magpatuloy? Intindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Merong ikalawang bahagi, yung pagpapakabanal. At ang sino man daw pong hindi sumampalataya ay mapapahamak. Well, may mga tao kasi na pwedeng sumampalataya, naniwala sa bautismo, nagpabautismo sa tubig, nilublob sa tubig, pero nung nandito na, nangaral ng pagpapahaba ng buhok, hindi naniniwala. Nangaral na mahalaga ang gawain, hindi naniniwala. Nangaral na kinakailangan maging parte ka ng gawain, tumulong ka, maging mabuti kang tao, igalang mo ang iyong mga magulang, hindi naniniwala. Makakapasok ka kaya dito? Yung paniniwala mo hanggang dito lang, kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, from faith to faith, hanggang sa kasakdalan ng pananampalataya. From faith to faith and to perfect faith. Maraming mga tao sumasampalataya hanggang dito lang. Nabautismuhan, nailublob sa tubig, nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, pero hindi nakapasok dito. Hindi nagpatuloy. At kapag hindi po kayo nagpatuloy, mga mahal kong kapatid, hindi kayo naniwala sa bawat salita ng Diyos. Kung hindi kayo mananatili at magpapatuloy sa paniniwala sa Diyos, sa Kanyang mga salita, hindi nyo mararanasan ito. At hindi nyo mararanasan ang buhay na walang hanggan na kasama si Kristo. Ngayon, sino sa atin dito ang gustong mabuhay na kasama si Kristo? Patuloy nyo po siyang paniwalaan. Patuloy po kayong manampalataya sa Kanya. At sinasabi ng Panginoon sa inyo sa araw na ito, sa ikalawang bahagi, para maging banal tayo, mahalaga po ang pagsisimba, mga kapatid. Pwede ba nating sabihin, si Brother Gideon banal pero di nagsisimba? Walang maniniwala.
Minsan pa, ang mga sinasabi ka mga tao, si Gideon, ako ni mga tao, nagsisimba na, napupulaan pa. Sige pa man simba, pero kaparautang. Katinuturuan kitang di na kita mangutang. Di ba? Sinisikap tang di na kita mangutang. Pero nangungutang pananggad kita, may kita sa tabang kiyamang Diyos. Pero maniwala sa na kita. Tama? Nagkakarasimba, pero kaparamuda. Nagsisimba, kaparagubak sa agum. Nagsisimba, di nagpapasakop sa agum. Nagsisimba, malang tabil. Nagsisimba, kamaritis. Masaritahin matuturan. Sarita matuturan na mga bagayan sala. Sadi? Buko sadi. Tinuturo sadi, magpabautismo sana ka. Takin sinabi na mo kay Bam. Araw ka di gibon mo, Bam. Dapat every Domingo magsimba ka, every Wednesday magsimba ka, magpabay ka sa book, magpalda ka, Bam. Baka sadi pa sana. Mag-isip-isip, baka di nang unalod ako magpabautismo. Hindi niyo? Hindi naman ituturo lahat dito. Ang itinuturo lang dito, bautismo, manampalataya kay Kristo, tanggapin mo si Kristo. Pero kapag nabautismuhan ka na, kinakailangan mong magpatuloy. Magsimba na ka. Sa pagsisimba, sa fellowship, na arog ka di, sa di sinasabi ka na token unumaray sa kaunusala. Isi mo lang, nabautismuhan ni ka. Pero sa mga aral na ni Kristo, di mo isi. Pag inungay ka, tauno ka ta mabaabok mo. Di mo isi. Ano sabi ka, Biblia? Bakit kinakailangan magpahaba ng buhok ng babae? It is her covering. Glory for her. Ang pagpapaputol ng buhok, kapag ikaw ay isa kang anak na babae na meron kang magulang na lalaki, kapag nagpaputol ka ng buhok, dinidishonor mo ang iyong tatay. Wala kang galang na anak kapag nagpaputol ka ng buhok. Sabi ng Biblia. Kapag ang babae naman ay may asawa na at nagpaputol ng buhok, dinidisrespect mo, dinidishonor mo ang iyong asawang lalaki. Hindi po si Brother Ryan ang may sabi niyan, ang Biblia. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, sa Diyos po kayo hindi naniniwala. Hindi niyo po malalakaran ito. Na sa lahat ng gustong maranasan na si Kristo, ang Panginoon, ang Espiritu Santo, ay maging parte ng kanyang buhay, manahan sa kanyang puso, na meron ng Kristo sa buhay niya, na laging kakausap sa iyo, na kahit saan ka pumunta, tutulungan ka, gagabayan ka. Wala nang pagkabigo, wala nang pagkatalo. Bakit? Si Kristo naman na nagumpahay ay nasa iyo na. Sino sa atin dito ang gustong makaranas ng ganyang uri ng buhay? Na wala ng karamdaman, na wala ng pagkatalo, na wala ng pagkabigo. Magpatuloy tayo, mga kapatid. At asahan natin ang pangako ng ating Panginoon. Okay, next. Ibalik mo, Sir Merian, sa verse na binabasa natin. Next verse, sabi sa Romans 5:1-2, therefore, being justified by faith. See, yung unang bahagi, yung justification, yung unang step na nakita niyo dito kanina, yung justification, therefore, being justified by faith, sa pamagitan ng pananampalataya, naranasan mo yung justification. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nakipagkasundo ka ngayon sa Diyos, by whom we have access by faith. So yung tatlong yon, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng access. Di ba? Nagpasimula tayo na maging Kristiyano into this grace wherein we stand and rejoice in hopes of the glory of God. Next verse 17. Sabi sa verse 17, for if by one man's offense that reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one. Amen. Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gifts, may tinatawag na free gifts, the free gifts came upon all men unto justification of light.
Dahil sa ating Panginoon, meron tayong matatanggap na gantipana na kaloob, mga mahal kong kapatid. Okay, next slide. Okay, Galatians chapter 2, verse 16. Sabi dito, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So paano natin mararanasan yung unang bahagi, mga kapatid? Yung nandito, yung justification, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ano ibig sabihin ng manampalataya? Maniwala ka sa sinasabi niya. Anong sinabi ng Panginoon? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, nang maniwala ka kay Kristo, then naranasan mo ang justification. Amen. Naranasan mo yung unang bahagi. Hallelujah. The next, sanctification. Ano mo lang, Sir Marian? Slide, next slide. Sanctification. 1 John chapter 1, verse 5 to 10. Sabi dito, this then is the message which we have heard of Him and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. In verse 7, but if we walk in the light, ano nga ba yung liwanag? Sino pong makakasagot? Ano yung liwanag? Pagkaunawa sa salita. Ang liwanag ay understanding. Tama po ba? Siya na lumalakad sa liwanag. Ibig sabihin siya na naniniwala at nakakaunawa sa salita. Amen. Siya na lumalakad sa liwanag, nakagaya ng Panginoon na nasa liwanag. We have fellowship one with another. Kaya nandito tayo ngayon. Nagpapatuloy tayong nagsisimba. Meron tayong fellowship sa isa't isa. Tama po ba? Na kung hindi dahil sa salita ng Panginoon na sinasabi sa atin na mahalaga ang gawain, sa palagay nyo, andito kaya tayo? Pero dahil naniniwala tayo na mahalaga ang pagsisimba, we have fellowship with one another. Kailan tayo nakakaroon ng fellowship sa isa't isa? Pag nagsisimba tayo. Pag may mga gatherings. Di ba? Dahil sa paglakad natin sa liwanag, sa salita ng katotohanan, meron tayong fellowship sa isa't isa. At ang dugo ni Kristo na kanyang anak ang naglilinis sa lahat nating mga kasalanan. Ano meron sanctification, mga kapatid? Ibalik mo nga, Sir Meran, bilisan mo lang. Yung sa larawan natin. Yung ikalawang baitans, last, isa pa. Ano meron sa sanctification? Fellowship. Ano meron sa fellowship? Ang pakikinig natin ng salita. Ano meron sa pangangaral at pagtuturo ng salita? Pagbibigay ng unawa sa atin. At ang sino mang nakakaunawa at lumalakad sa salita ng katotohanan, nililinis sa kaniyang mga kasalanan. Ang sabi ni Santiago, ang malaman mo ang isang bagay na mabuti na hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan. Ang alam mo ang isang bagay na mali na ginagawa mo rin, ito'y kasalanan. Pero dahil sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon, dahil sa fellowship na meron tayo, patuloy tayong pinapangaralan. Patuloy tayong tinuturuan, halos linggo-linggo. Bakit? Sapagkat nais ng Panginoon na alisin yung maduming bahagi sa buhay natin. Kaya huwag kayong magsasawa na iniiludan ka mo ni Amang Diyos sa bato. Amen?
Daw iton magkagagasgas na, daw iton makulog sa buot. Tanggapon sa ninyo tao no, asarita niya amig palinig ka na to. Arugo niya, nataglay abuhay. Asarita niya, mga mahal kong kapatid, amig linig ka na to. Pero porbaran ninyong di mag-irungog kasarita niya, magiging malinig raw kita. Porbaran ninyong di ka mo magsimba. Porbaran ninyong di ka mo dumalo sa gawain. Porbaran ninyong di ka mo mag-irungog sa mga pangaral at pagtuturo. Magiging malinig raw abuhay ninyo. Sa tubaloy ninyo, ang kumigsabi ka, mga bagay na sinasabi ni Brother Ryan Nguyen, agko, at akin agko sa tuktabaloy ninyo. Pero kinuda, mga ngud ko, pahin kita sadi. Magpadagos kita. Amen. Kung 10 taon na kang nabautismuhan, sige lang. Malaga, iludan ni ka niyang Diyos, nililimpian ni ka, nililinigi ka. Taon no, nais niyang sa daaldo, sa oras. Itao ka ni mo, apangako. Pero hindi kita migpadagos, mga kapatid ko, nag-uulat ka na to, kapahamakan. Nag-uulat ka na to, dagat-dagatang apoy. Agkuman po kamo walang hanggang buhay sa to, everlasting life, agkuman po sa eternal lake of fire. Pero nung buhay agko sa to, sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, Brother Unad, sa mga makasalanan, sa to impyerno nguwan. Sa mga nagraan na dito nanggap si Kristo, nasa impyerno nguwan. Isiyan ninyo? Kasalukuyan silang nasa impyerno nguwan. Pero sabi ng Biblia, pati sa impyerno, ibabagat sa to, dagat-dagatang apoy. At sabi doon, araw at gabi, may pagngangalit ng ngipin, pagtangis, matinding kahirapan, na walang hanggan. Na siguro ang maririnig mo sa mga taong nandoon, sana. Di ba sabi ko nga, walang katapusang sana. Na sana kinag-irungog sana ko. Nakinsana naniwala sana ko. Pero tapos na. Walang hanggang regrets ang meron sa lake of fire. Pero sa langit naman, kasama si Kristo, walang hanggang pasasalamat sa Kanya. Lord, salamat. Tanarong ko sa sarita mo. Lord, salamat. Narinapo mo ko. Salamat na naging mabiyaya ka kanako. Panginoon, salamat na tinawan mo ko sa pagkakataon na paniwalaan ko ka. Amen. Kaya ano gusto ninyo? Walang hanggang regrets o walang hanggang gratefulness and thankfulness? Sabi pa ni Brother Chad nung linggo, choose whom you will serve. Choose. Mamili kayo kung anong gusto niyo. Manatili kayo dito sa buhay na nandito o piliin nyo na mabuhay na kasama si Kristo magpawalang hanggan. Hindi po si Brother Ryan ang magdidesisyon sa inyo. Kayo ang magdidesisyon sa inyong sarili. Ituloy natin yung pagbasa, mga kapatid. Ilang pang mga scripture at tayo magtatapos. Ituloy natin yung pagbasa natin, Sir Mary Ann, sa sanctification. Sabi niyan sa verse 7, ulitin ko, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Kaya nga kung merong magiging maswayin dito, makinig kayong mabuti, anong gagawin sa magiging maswayin? Na paulit-ulit na sumusuway, na paulit-ulit ng winarningan, pinalalahanan, dinidisfellowship. Gusto niyo bang ma-disfellowship, mga kapatid? Mother Unad, gusto mong ma-disfellowship? So kitiwon mo nga si Father Alex. Tapos migbisara kita, patawaron ko ka. Tapos otron mo nang gad ka sa nasimana. Migbiribisara nang gad kita, unawaon ko nang gad ka. Sabi ko sa Pai Alex, patawaron mo po si Unad. Nagngit-ngit sana sa panilong. Sabi mo ni Pai Alex, dawa din niya kaya. O sige, pinapatawad ko ka Unad. Inutron nang gad sa pangatlong beses. Winalatuo, inapirkat pa. O anong gibon na mo kanimo, Brother Unad? Brother Unad, pasensya na. Pangatlong beses mo nang ginibod kailangan na mo ikang i-disfellowship. Poon nguwan, buko na mo ikang ngud. Poon nguwan, balik ka sa dati mong kalagayan na silong na mo kanimo, usad na tawong makasalanan na bukong kaiba na mo. Ngan ken gusto mong makabalik, magsisi ka, umaiti ka sa tawad kung tawong ginibuwan mo sa sala, umaiti ka sa tawad sa iglesia, umaatubang ika, mingako ika, nasasabihin mo, mga ngud,
di ko na po uutron so ginibo ko. Di mo sabi yun na kay Brother Alex, tabaka kanya lang di mo utron mo kin kiisay naman. Sasabihin mo, ipinapangako ko na di ko na po uutron dawa kiisay so ginibo ko po. Tapag ginibo mo yan, ano nakasunod? Excommunicates. Well, abutaman sa kanayan nagibon eh. Diba? Di tapaman ang nagibo sa di. Pero kinagko talaga sa di migpasaway na gumigibo sa mga malang raot na bagay. Well, kinkalooban namang Diyos, taon ta diri, mga kapatid. Bagamat makulugan sa buot ta. Ano pinababait ko? Lang halaga ka fellowship. Kaya kita agko pagkakaisa, kaya kita sadi, tago kita maray na relasyon. Pero isay man na umaabo sa maray na relasyon, sumuway na ka. Takinikama sa napigkarapunan, sa kaguluhan, sa problema ka iglesia, mas maray pa kanimong sadto na ka dati mong kamutangan. Pero hanggat nagsusumikap tayong lahat at umaasa na mababago, andito tayo. Lahat nangangailangan ang biyaya ni Kristo. Amen. Pare-parehas tayo ng kalagayan, nangangailangan ng patuloy na paggawa ng Panginoon. The next, verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ano yan? Sanctification. Kaya nga tayo, lagi tayo nagkakamali, pero lagi rin po tayo nagko-confess ng ating kasalanan. Lord, nagkamali po ako. Humihingi po ako ng paumanhin, Panginoon. Minsan pa, patawarin niyo po ako. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins. Amen? All our unrighteousness. Kaya kailangan nating magpatuloy, mga kapatid. Kung tayo lang daw po ay magpapahayag ng ating mga kasalanan, tapat ang Panginoon, siya'y matuwid na magpapatawad sa lahat ng ating mga kalikuan at sa lahat ng ating mga kasalanan. Hebrews chapter 10, verse 29, Sir Mary Ann, tuloy natin. Sabi dito, ito na lang, i-highlights natin. The blood of the covenants wherewith He was sanctified. So ang konteksto kasi niyan, malalim. Hindi natin i-elaborate kung ano ibig sabihin ng verse na yan. Ang gusto ko na lang i-highlights, ang dugo ng tipan, ang dugo ni Kristo, ang nagpapabanal. Malinaw po ba? Ang dugo ni Kristo, ang nagpapabanal. Hindi yung tubig ng dagat. Hindi yung tubig ng ilog na nabautismohan ka. Yung tubig na naroon, pinatawad ka lang. Inari kang ganap. Pero ang dugo ni Kristo, yung pakikipag-fellowship natin sa Kanya, yung Kanyang salita, yung Kanyang buhay, ang nagpapabanal, mga kapatid. At nasaan ang Kanyang salita? Nasaan ang Kanyang buhay? Nasa ating mga pagtitipon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, saan man naroon ang 2 o 3 na nakakatipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. So ang dugo ni Kristo, yung ikalawang bahagi, ang nagpapabanal, mga kapatid ko. Kaya kung di kita migsimba, kinabuta sa fellowship, di po kita magiging banal. Hindi ta po papahalagahan ang fellowship. Hindi ta papahalagahan ang pag-iirungog sa sarita, kabawat pagtitipon. Kinbong mahalaga ka na to, agawain. I'm sorry to say this, mga kapatid, hindi tayo makakapagpatuloy. Sapagkat ang dugo ni Kristo ang nagpapabanal. Next, Sister Mary Ann. Sanctify them through thy truths. Pabanalin mo sila ng iyong katotohanan. Ang salita mo ang siyang katotohanan. Kaya ano meron sa dugo? Buhay. Ano meron sa buhay? Ang salita ng Diyos. Ang nagpapabanal ay ang mga salitang ating binabasa ngayon, ang mga salitang ating naririnig ngayon. Kaya kung hindi tayo maniniwala, hindi tayo makikinig ng Kanyang mga salita, mga kapatid ko, hindi tayo magiging banal. Pero kung maniniwala tayo at makikinig sa salita ng katotohanan, tayo ay magiging mga banal. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 5, for it is sanctified by the word
of God. So, iba rin po yung context niyan, napakahaba niyan. Iba yung context niyan at iba yung drive niyan. Kaya lang, ang gusto ko pa rin tingnan dito, ang nagpapabanal ay ang salita ng Diyos. At nasaan ang salita ng Diyos, mga kapatid ko? Nasa fellowship, nasa pagtitipon, nasa pakikinig. Amen. Okay, next. Tungo tayo sa baptism of the Holy Ghost. Sa Luke chapter 24, verse 46 to 49. Sabi ng ating Panginoon, it is written, and thus it behoves Christ to suffer and to rise from the dead the third day. And that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Ang pagsisisi at pagpapatawad sa kasalanan ay kinakailangang may pangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. And verse 48, and they are witnesses of these things. Sabi ng ating Panginoon, and behold, I send the promise of my Father upon you. Ano nga yung pangako? Ang Espiritu Santo. Ano ang pangako? Pakinggan nyo mabuti. Kung hindi nyo man naintindihan ang lahat sa pagtatapos natin, gusto kong maintindihan nyo para hindi nasayang yung pagpunta nyo dito. Merong napaka-importante at napakadakilang pangako ang Diyos sa atin. At ang pangakong ito ay ang kanyang Espiritu Santo. Gusto nyo ba ng pangakong ito? Mahalaga ba sa inyo ang pangakong ito? Well, ang daming pangako sa atin, ng ating mga magulang. Diba? Maraming pangako ang mga tao sa atin. Sa mga nanliligaw, marami kayo ipinapangako sa liniligawan niyo. Sa mga nililigawan, maraming ipinapangako sa inyo. Sa mga tatay niyo, maraming pinapangako ang tatay niyo. Anak, susuportahan kita hanggang sa makatapos ka. Mag-Navy ka, anak. Mag-Air Force ka, anak. Susuportahan kita hanggat meron akong hininga, anak. Susuportahan kita. Pero kung merong pinakamagandang pangako, mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos. Ang tanggapin ang pangako niya, ang Espiritu Santo. Mahalaga ba sa inyo ang pangakong ito? Kuya Randy? Di ba? Siguro may pangako ka sa asawa mo. Kuya Randy, napakarami mong pangako. Yung asawa mo ay pinangahawakan din yung pangako mo. Nasabi doon nung kayo ikasal. Kasal po ba kayo, Kuya Randy? Nagsumpaan kayo sa simbahan. Nangako ka sa iyong asawa, sabi mo, Agum, gigibon ko ngamin. Itatao ko ngamin. Nga na di mo na itatao, inaanapan ni ka sa pangako nga ni. Pero siya amang Diyos na nangako, pag inanapantaya, san sa napirmi ang pangako niya. Tapat iyang nangako, mga kapatid. Ano yung pangako? Ang Espiritu Santo. Ano sabi diyan? But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So ang baptism of the Holy Ghost, ang Espiritu Santo ay pagtaglay ng kapangyarihan. Ang pagtaglay ng kapangyarihan, mga kapatid ko. Then Acts chapter 1, verse 4 to 5. Next slide, Sir Marian. Sabi niya, and being assembled together with them, commanded them that they should depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which says, ye have heard of me. For John truly baptized with water. Yung una, yung justification. Brother Jaydan, nabautismuhan ni kasapon. Pero siguradon mong mababautismuhan ni kasadi, Espiritu Santo. Masisigurado mo lang, pwede kang umasa, asahan mo na maranasan mo sa di partide, baptism of the Holy Spirit, kinsi karuwang bahagi, pahalagahan mo. Namig parasimpa ka, namig ulay ka siton, namig irungog ka kay Brother Ryan, nadaway ka, nagtutong ka. Di ka matuturog, di mo ko turugan. Ako ka naiintindihan kapag tuturunguan? Brother Jaydan, ako ka naiintindihan? Kamu mga kapatid, ako po ba ka mo naiintindihan? I hope so. Sa mang Diyos nawa, tumabang ka na to, na kita maunawaan. Ano sabi saan? Sapagkat sabi diyan, but wait for the promise of the Father, which says, ye have heard of me. For John truly baptized with water. Yung unang bahagi. But ye
shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Pwede ba natin sabihin, Amen? Gawin kaya natin itong makatotohanan sa panahon natin na malapit na tayong mabautismuhan. Naghihintay na lang tayo ng mga ilang araw, ilang panahon, at mararanasan na natin ang pangako ng Panginoon na pananahanan niya. Ano ang pangako ng Ama? Ano ang pangako ng Diyos? Ang Espiritu Santo. Next, Sir Mary Ann, sabi sa verse 38 na Acts chapter 2, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gifts of the Holy Ghost. Sabi ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa ikapagpapatawad, ikakalinis ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. For the promise is unto you and to your children. Sino kausap ng Panginoon diyan? Sino ang kausap nila Apostol Pedro diyan, mga kapatid? Mga Israelita. Nung ipinapangaral nila yan, nung itinuturo nila yan, nasaan sila? Nasa Jerusalem. Sabi ni Pedro sa mga tao nandoon 2,000 years ago, ang pangako ay para sa inyo. Para sa inyong mga anak, kung merong anak sila Pedro, pero kagandahan mga kapatid, sabi diyan, and to all that are afar off. And to all that are afar off. Di yata kayo masaya. Sino yung into all that are afar off? Even as many as the Lord our God shall call. Ang pangakong Espiritu Santo ay para sa lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Kahit yung mga nasa malayo, hallelujah, katayo nandito sa Pilipinas, salamat sa Panginoon, sapagkat yung dakilang pangako ay ating napakinggan. Ating narinig at sana po maniwala tayo sa pangakong ito. Kung may pangako sa inyo ang maraming tao sa labas, na dahilan para hindi kayo magpahalaga sa gawain, kalimutan nyo na yung pangakong yon. Kung may pangako sa inyo ang inyong mga magulang, mga anak, na maging maganda ang buhay ninyo pero sa lupa lang, huwag niyong pahalagahan masyado ang pangakong yan. Kung ang mga amo niyo, ang mga boss ninyo, may pangako ng nakagandahan sa buhay ninyo, ng opportunity. Pero kung wala si Kristo, kalimutan niyo ang pangakong yan. Ang nais kong tanggapin ninyo at paniwala ang pangako ay ang pangako ng Diyos. Na sa pangakong ito, wala kayong pagsisisihan. Sa pangakong ito, walang kalugihan. Amen. Kung meron mang napakadakilang pangako, na kahit tayong nasa malayo, hindi lamang malayong lugar, kundi malayong panahon na. Ilang henerasyon na ang dumaan. Ilang dekada na ang dumaan. Mula nang sabihin niyan ni Apostol Pedro, magsisi kayo, magpabautismo sa paglilinis at ikakapatawad ng inyong kasalanan. Alam niyo kung walang that are afar of, mga kapatid, kung hanggang sa mga anak lang nila Pedro, kawawa tayo. Pero salamat, ang pangakong ito ay kahit malayo na ang panahon na pinagmulan nila. At malayong lugar ang Pilipinas sa Jerusalem, ang pangakong ito na napakadakila ay para sa ating lahat ngayong araw. Handa nyo ba itong paniwalaan? Handa nyo ba itong tanggapin? Mga kapatid ko, maraming pangako ang mundo. Ang edukasyon may pangako na magandang akademya sa inyo. Ang trabaho may pangakong pera, sweldo. Ang asawang lalaki may pangako sa asawang babae. Ang asawang babae may pangako sa kanyang asawang lalaki. Pero ang lahat ng pangakong yan hanggang dito lang sa lupa. May hangganan yan. Ang paniwalaan yung pangako ay ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Na sa pangakong yan, mga mahal kong kapatid, walang hanggang buhay na kasama siya. Buhay na wala ng kamatayan. Buhay na wala ng kahirapan. Buhay na wala ng utang sa panahon na yan.
Buhay na wala ng suliranin. Buhay na wala ng karamdaman. Yan po ang nilalaman ng pangakong yan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ulitin natin, next slide, yung huling bahagi ng quotation na binasa natin. Next slide, Sir Mary Ann. Wala diyan. Atras mo na lang, hindi ko pala na-edit yung nilagay ko na sa USB. Balikan mo yung pinakahuling parte ng quote na binasa natin. What is the baptism of the Holy Ghost? Next, yung huli na lang, yan. Ano sabi ng prophets? What is the baptism of the Holy Ghost? It is the Spirit baptizing you into the body of Christ. It is the new birth. It is the Spirit of God coming in. Saan? And filling you after you have repented. Kung totoong nagsisi ka, naranasan mo ang justification, having heard of His Word, and been baptized in water, then, isang araw, mararanasan mo ang bautismo ng Espiritu Santo. Para kanino ang bautismong ito, ang karanasang ito? Sa mga sumasampalataya, sa mga nagkabautismo sa pangalan ng Panginoon, at sila na patuloy na nakikinig at sumasampalataya sa salita. Yung bautismo natin sa tubig, mga mahal kong kapatid, ay unang bahagi lamang ng New Birth experience. Ang New Birth ay composed ng tatlo: justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Kapag meron ka ng New Birth, meron kang bagong pagkakakilanlan, meron kang bagong sertipiko. At ang nakalagay doon, isa kang totoong Kristiyano. Amen.